Mga isang taon nang nakalipas, sinubukan ko ang murang smartwatch na ito na nag-aangkin na kayang sukatin ng glucose mo nang hindi na kailangan tusukin ng balat, direkta sa iyong pulso. Nang ikumpara ko ang blood sugar reading ito sa finger prick test, agad kong naisip na panluloko pala ito. Mali talaga ang non-invasive na resulta ngayon at mukhang malayo pa rin ang holy grail ng non-invasive blood sugar testing. Pero may magandang balita ako para sa iyo. Isang buwan na ang nakalipas, nakadiskubre ako ng bagong continuous glucose monitoring system na may abot kayang direct-to-watch feature na gumagana para sa mga gumagamit ng iOS at Android. At kilala mo naman ako, mahilig talaga akong mag-test at mag-research ng mga bagong bagay sa mundo ng CGM. Nang inalok ako ng kumpanyang nasa likod ng bagong system ng libreng sample para subukan at gumawa ng sponsored na video, agad akong pumayag. Napapayag ko rin sila na magpag-giveaway para sa mga followers ko. Kaya siguraduhin mong panuorin ng video na ito hanggang dulo para malaman kung paano ka mananalo ng isa sa mga ito. Pero bago ang lahat, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano nga ba gumagana ang CGM system na ito. Dalawang bahagi ito. Ang Cybionics GS1 sensor na nasubukan ko na dati sa channel ko at ang Cywatch, isang Cybionics smartwatch. Pinagsasama ng sistema ang tradisyonal na continuous glucose monitoring gamit ang maliit na sensor sa braso. Kinukuha nito ang readings sa interstitial fluid at ipinapakita ang glucose reading sa pulso gamit ang smartwatch. Para sa akin, ang bentahe ng sistemang ito ay natutugunan nito ang health at safety criteria at nagbibigay ng mapagkakatiwalaang readings bilang isang tradisyonal na CGM. Di gaya ng ilang murang relo na mabibili sa Amazon. Para makapagsimula, kailangan ko lang i-link ang smartwatch sa Cybionics CGM app sa pag-scan ng QR code sa rilo gamit ang telepono. Kinuha ko ang kahon ng CGM, binuksan ang sensor at inilagay ito sa likod ng itaas na braso tulad ng ibang tradisyonal na CGM. Direkta kong kinunekta ang sensor sa Cywatch via Bluetooth. Pagkatapos ng 60 minutong warm-up, nakuha ko agad ang real-time glucose reading sa rilo. Hindi na kailangan ng smartphone. Makikita mo rito ang itsura ng app sa rilo. Makikita mo ang glucose info mo sa watch face o Cybionics app sa millimole per liter o milligrams per deciliter. Ipinapakita ng app ang iyong kasalukuyang glucose readings. May arrow na nagpapakita kung saan papunta ang trend ng iyong glucose at isang glucose graph kung saan makikita mo ang naging antas ng iyong glucose sa nakaraang ilang oras. Gusto ko sa rilo ang pagiging simple kaya hindi ako nadidistract sa ibang features. May step counter at heart rate monitor lang ito. Nakapag-focus ako sa CGM function habang tinetesting na siyang pinaka-importante sa atin, di ba? Madali at intuitive ang navigation, kaya kahit ito ang una mong smartwatch, sigurado akong magagamit mo ito nang walang problema. Ngayon, may option ka rin na makatanggap ng mga customizable na glucose alert direkta sa relo. Pero para magawa mo yon, kailangan mong iset ang alarm levels sa Cybionics phone app. Natuwa ko na mas gumanda at naging mas customizable at user-friendly na ngayon ang mga alarm kumpara nung una kong nasubukan ang CGM system na ito. Maaari mong snooze ang alarm ng hanggang 4 na oras kung gusto mo. Ngayon, para malinaw, pwedeng ipakita ang mga glucose reading sa mobile phone, kahit iPhone man o Android phone. Para sa akin, ang pinakamahalagang benepisyo ng sistemang ito ay ang direktang koneksyon sa rilo at laging available ang glucose readings 24 oras, 7 araw sa isang linggo sa pulso ko. Nag-finger prick ako para i-verify ang CGM readings gamit ang glucometer. Makikita mo sa screen na halos magkalapit lahat kaya hindi naging issue sa akin ang accuracy. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit excited talaga ako sa direct-to-watch feature. Nagsimulang makaistorbo sa akin ang palaging pagdadala ng telepono, lalo na kapag tumatakbo, nag-i-skating o naglalaro ako kasama ang anak kong babae. Habang sinusubukan ko ang relo, gusto ko na pwede kong iwan ang teleponyo ko sa bahay, pero makita pa rin ang glucose readings at makatanggap ng mga alarma kapag bumaba o tumaas ang asukal ko. Ang battery ng relo ay tumatagal ng 24 na oras kaya kailangan i-charge araw-araw. Hindi ko ito ginagamit habang natutulog kaya nilalagay ko ito sa charger kapag matutulog na ako at nang-charge ito buong magdamag. Pwede din mong isuot ang relo habang natutulog pero kailangan mo pa rin itong tanggalin halos araw-araw para i-charge ng hindi bababa sa 1 oras. Maganda sa sistema, di mo na kailangan ng sariling SIM card para sa relo. Direktang nakakabit ang sensor sa rilo sa pamamagitan ng Bluetooth, kaya hindi kailangan ng internet para makita ang glucose readings. Sa totoo lang, naging kapaki-pakinabang na i-connecta ko ang Cywatch sa lahat ng Wi-Fi ko para makita ko ang CGM readings ko sa telepono kahit kailan. Ang sensor kasi pwede lang i-konekta sa isang device ng sabay, kaya relo o teleponyo mo lang hindi parehong sabay.
Kung wala kang internet, hindi makakapagbahagi ng impormasyon ang dalawang device na ito. Kahit madaling palitan ang koneksyon ng relo at telepono sa app, dapat pareho silang online para magawa ang paglipat. Ngayon, para sa akin, hindi ito malaking issue kasi naka-wifi ako mga 70% ng oras. Pero iniisip ko na talagang kumuha ng SIM card para sa relo ko, para palaging online ang relo ko. Sa ganung paraan, magiging maayos ang paglipat sa pagitan ng telepono at relo. Salamat sa panonood, magkikita tayo sa susunod na video. Ciao!